Hi mga kalaks! Welcome to another vlog. In this vlog mga kalaks, samahan nyo ako to review and balikan yung aming naging train ride or night train ride experience nung nag-visit kami sa Europe. Mga kalaks, this is our first ever night train experience in Europe. So we will be reviewing two night train experience mga kalaks. The first train was utilized to travel from Prague, Czech Republic to Krakow, Poland. Nabook namin mga kalaks itong night train ticket namin na to through the RegioJet website. Lalagay ko yung link sa sa screen or sa baba sa description box. So yung price or yung cost ng ticket mga kalaks for this night train, ang cost niya is around 5,500 yata if I'm not mistaken. Pero ito yung 5,500 mga kalaks, it's good for 2 persons. So we book a private compartment, sleeping compartment for 2 persons. Tingin ko mga kalaks, yung price na yon is na rin, sulit na rin dahil una, syempre tipid ka for a night of your accommodation. Plus, matutulog ka from one country, then paggising mo, you already arrived in your next destination, feeling recharged, feeling refreshed, and ready to explore the next country of destination in Europe. The RegioJet 1023 mga kalaks departs from Prague, Czech Republic main train station, and yung Prague, Czech Republic main train stations is few stations away from Ipe Pavlova Station kung saan located malapit yung Hotel Legi kung saan tayo nagstay sa Prague, Czech Republic. Kaya kung naghahanap ka mga kalaks ng hotel na pwede mong pag-stayan, kung nagpa-plan ka mag-visit ng Prague, Czech Republic, panoorin mo yung separate review ko dito sa hotel na pinagstayan namin. From Prague, Czech Republic, ang alis nung train, yung RegioJet 1023, aalis siya ng Prague main station ng 10 p.m. and arrival time niya sa Poland, sa Krakow Główny main train station, it's around 5:07 a.m. So mga 7 hours ang biyahe from from Prague, Czech Republic going to Poland. On time naman yung arrival ng train mga kalaks. Dumating yung train sa Prague main station, I think mga 10 minutes or 15 minutes before yung departure time, which is 10 p.m. nga, katulad ng sinabi ko kanina. And i-check nung mga personnel ng train yung ticket na nakalagay dun syempre sa ticket yung pangalan yung dalawa nung sasakay or yung pangalan nyo kung kanino nakabook yung ticket or nakapangalan yung ticket itself. Then papasakayin na nila kayo sa train. Then hanapin mo mga kalaks yung coach or seat number mo. Be mindful din mga kalak syempre kung anong coach ka dapat sumakay kasi each individual coaches ay pupunta sa iba't ibang destination. Alam ko hinihiwalay yung mga yung mga coach mga kalaks at certain point noon sa mga stations or sa travel kung saan mga stations siya hihinto. Kaya made sure kapag sinabing coach 6, hanapin mo yung coach 6 at doon ka mag-intay. Kung mali yung coach na masasakyan mo, let's say nakaligtas ka sa sa conductor, which I doubt na mangyayari dahil nag-check naman talaga sila. Worst come to worst, baka paggising mo at makatulog ka sa biyahe, nasa ibang country ka instead doon sa intended country of destination mo. Kaya be mindful, be sure na sa tamang coach or tama yung seat number na pupuntahan mo. After ma-check yung ticket mga kalaks, papasakayin ka na ng conductor or ng mga personnel ng train sa mismong coach kung saan ka sasakay. So pagpasok mga kalaks dun sa cabin itself, ang configuration niya mga kalaks, yung room talaga is good for 4 persons. So binook namin siya into private cabin kaya dapat dalawa lang talaga yung bed na naka-set up. Pero ang problema dun sa isang bed kung saan mag-i-stay matutulog si Neil is that may sira yata or something kaya hindi na nila naibaba yung bed except yung sa akin dahil sa akin functional siya kaya nakababa yung bed. Kaya yung set up na bed sa amin mga kalaks is 3 bunk beds na dapat dalawa lang. So okay na lang din dahil kahit naka-set up naman yung bed sa taas ng bed ni Neil ay pwede namin siyang lagyan ng gamit.
Doon sa mismong room may mga patungan ng gamit, may outlet naman. So importante din, lagi akong practice ko na rin sa pagbiyahe mga kalaks. May dala ako lagi na extension cord and adapter o universal adapter para madali mong mai-plug in at magkaroon ka ng ibang mga power outlet, ma-extend yung power outlet kasi minsan dalawa o isa lang, syempre nasa train ka, dalawa maximum na yata yung nakita ko, tatlo na power outlet. So para mas marami kang outlet na makabitan ng mga gadgets, lalo ako marami akong charge na gadgets and mga mobile phones, kaya kailangan ko ng maraming mga power outlet. Kaya lagi ako, good thing may dala ako lagi na extension cord. Meron ding control for the light. May mga patungan din ng luggage pero napakataas niya mga kalaks. And kung sobrang laki yung luggage mo, medyo sisikip yung room. Hindi kalakihan talaga yung room. As in parang box lang siya. Ano naman yung ine-expect natin sa train, di ba? May window sa room mga kalaks. However, itong window na to ay hindi siya na-open. So during winter time, may option din dun, may control din dun sa loob ng room kung gusto mong hinaan or lakasan yung heater kung nagiginaw ka. Pero sa case namin ni Neil, hindi kami ginawin ng mga tao kaya hindi namin na inon yung control for the heater, and kinlose lang namin actually yung curtain doon sa window para ma-blackout siya, hindi pumasok yung isip. May mga patungan din siya mga kalaks, may parang maliit na desk, may maliit na trash can doon sa sa malapit sa window. Walang towel na provided mga kalaks doon sa sa cabin. Ang included lang is complimentary breakfast. So after nyo makapag-settle mga kalaks, kapag umalis na yung train doon sa sa station itself, magra-rounds na yung conductor or yung personnel ng train na naka-assign dun sa coach kung saan kayo nakasakay. He will ask for your passport and the ticket. Kapag after niyang ma-check yung passport and the ticket, iaayos niya na rin yung bed. Lalagyan niya na ng bedsheet, yung unan, ganyan. Doon pala sa door mga kalaks, may individual doors, yung mga private cabin na pwede mong ilock, and yun talaga dapat. Kapag matutulog na nga kayo mga kalaks, dapat nakalock yung lahat ng doors, yung locks doon sa doors nung cabin nyo, then close the curtains para din sa safety nyo. Then sa loob ng cabin mga kalaks, walang kasamang CR yung cabin. Yung CR are located sa end nung kada coach kung saan kayo nakasakay. In our end mga kalaks, parang 2 rooms lang yung pagitan kung saan yung cabin namin, tas CR na. Yung CR mga kalaks, hindi siya garbong CR, as in basic CR. May toilet, tapos sink, tas may syempre tissue, tapos yun lang talaga actually. Tsaka hand sanitizer and soap. Yun yung nasa CR na nakita ko. Walang bidet, walang shower pala mga kalaks. And before kami sumakay nitong train na to, I was able to research and I called them to ask kung may available shower sa coach. Ang sabi nila, wala talaga. For this RegioJet 10-2023, walang shower na available. Kaya ang ginawa namin ni Neil, before kami umalis ng hotel namin sa Krakow, sa Poland, nag-freshen up na kami, toothbrush, hilamos. Kaya para pagdating namin dito sa RegioJet 1023, nagpalit na lang kami ng pantulog, then we went to bed na. Syempre hindi ako nag-expect na sobrang malambot yung higaan, pero hindi naman siya sobrang hard na higaan. Maayos naman yung tulog namin during the travel from from Prague, Czech Republic going to Krakow, Poland. Hindi ko alam kung sa pagod din namin during the day, kaya we slept like babies during the travel time. 30 minutes before the arrival time sa Poland, sa Krakow mga kalaks, kumatok na uli yung attendant and they gave us our breakfast. Tatanungin ka lang naman niya anong gusto mong drink, is it coffee or tea Other than that mga kalaks, pre-packaged na lahat. May 2 bread, tas jam, butter, tas yun nga, tanungin ka, coffee or tea. Yun lang yung kasama sa breakfast. Overall mga kalaks, it was a wonderful experience. Yung RegioJet 1023 train itself, medyo parang luma na siya. Hindi pala parang, luma na siya talaga.
Price, I think economical, and katulad sinabi ko, economical naman siya, sulit yung presyo na binayaran namin for this night train dahil we were able to save a night na binababayad sa hotel plus the transpo. So yung binayad namin ng mga tag 2,750 per person, kasama na din yung one night accommodation tsaka yung transpo namin from Prague, Czech Republic going to Krakow main station. As I mentioned earlier, yung RegioJet 1023 departs from the Prague main train station. Yung train station itself, mga kalaks, well located above a subway, kaya hindi ka mahihirapan kung sang lupalop ka man sa Prague, Czech Republic manggagaling, dahil yung subway may station siya talaga sa ilalim papanik dun sa main train station. Tapos may mga coffee shop, may mga fast food na makikita doon. Malaking train station, kaya be sure to arrive earlier, at least 30 minutes, para ma-locate mo agad kung saan kang platform sasakay or mag-iintay ng iyong train. Yung mga bagahe, mga kalaks, hindi lahat ng platform dito sa Prague main station may elevator or working escalator. Nagkataon na yung sa amin, yung kung saan mag-stop yung train namin from Prague going to Krakow, yung RegioJet 1023, sira yung escalator during that time, kaya mano-mano bubuhatin mo talaga yung maleta. As in, no choice, kailangan mo magbuhat ng luggage mo papanik dun sa platform. Otherwise, hindi ka makakasakay syempre ng train. Tapos yung pagdating naman yung arrival station mo, mga kalaks, yung Krakow Główny main train station, malaki siya, mas modern as opposed dun sa Prague main train station. May maraming restaurants, itong Krakow main station na to, attached din siya sa isang malaking mall, pero nung dumating kami, it's around 5 AM, kaya sarado pa sila lahat. May malaking mall, maraming kainan na pwede mong pagpilian kung magutom ka before or bilhan ng food na gusto mong baunin sa biyahe mo. And malapit siya sa tram station. Overall, mga kalaks, we had a convenient and comfortable travel from Prague, Czech Republic going to Krakow Główny main station. And not bad for a first night train experience in Europe. Actually, both Neil and I enjoyed this travel from Prague going to Poland. Kasi ang convenient niya talaga, nakaka-amaze dahil you slept in Czech Republic and woke up in another country. Kaya ito lagi yung kapag bumabiyahe kami pa Europe, ito yung lagi namin nilook forward, yung night trains. There you have it, mga kalaks. That is our review or impression dun sa ating night train. Actually, first night train experience dito sa Europe. If this is the first time, kalaks, that you visited my channel, please do consider subscribing and pakihit mo na rin yung notification bell para mas marami pa tayo mga travelers na matulungan dito sa Philippines and abroad sa pagpaplan ng kanilang mga trips, and also para mas marami pa tayong mga YouTube videos and contents na magawa like this. Thank you!